magkakapatid na pinagbuklod ng iisang pangarap. Hindi kayo lumayo doon sa agriculture. Ngayon ay sama-samang ipinagpapatuloy ang legasiya ng kanilang mga magulang. 4 na kanya-kanyang trip sa pag-aalaga ng hayop. Airpods, ruminants, isang tito, fish pond, yung isa aviary, ducks naman. Nagbabalik tayo ngayong linggo sa Villa Rufina para maghain ng isang pangmalakasang boodle fight na pagsasaluhan namin ng pamilya Alcacid. Yung restback mo ba, mapapatumba yung boodle ko ha? Ay, wala, mahina! Ang titikman natin, isang buong tupa na ating lilitsunin. Isang kakaibang breed ng manok na mamahalin. Actually, ito yung sinaserve sa mga hari ng Europe. At iba pang mga putahe mula sa kanilang farm na meron di umano na mahiwagang koneksyon sa isang diwata. Pinaniniwalaan ng mga karamihan po nung natong part na to, dito sa summer dito sa amin, ito yung playground ni Maria Makiling. Tara na sa Calamba, Laguna at simulan natin ng isa na namang food adventure. Asin lang yan ha? Dahil na lang, chef. Bihira sa mga magkakapatid ang sumusuong sa iisang karera. Pero para kina June, Joel, Matt at Tony Alcacid, pagsasaka ang napili nilang bokasyon. Sa katunayan, ang lupang minana nila sa kanilang mga magulang ay ginawa nilang farm resort na merong agriculturally diverse livestock and poultry. Sa aking pag-iikot sa Villa Rufina kasama si Sir Anchit, ang anak ni Sir June, ibinahagi niya sa akin ang makulay na kwento na kanilang farm resort. Nataon lang talaga yun, Juan. May magkakaibang hilig yung mga magkakapatid, yung airpods mo, mga tiyuhin mo. Kasi, ang galing eh, 4 sila magkakapatid, 4 na kanya-kanyang trip sa pag-aalaga ng hayop. Airpods, ruminants, isang tito, fish pond, yung isa aviary, Kasi isa, duck. ducks naman. So, Bali, nagkataon lang kung hindi naman sila nag-usap-usap na ito sa'yo, ito, Oo. sa akin yan. Nagkataon lang po na ito yung gusto nung sa father ko, ito yung hilig niya. pero kasi kung isipin mo parang pinag-usapan, parang in-arrange na, tol, dito ka lang ako nasa ganito. Galing, no? Hindi na sila nagkapare-pareho din talaga ng ano. Tapos hindi walang umalis, dito lang lahat. Apo, dito lang. Wala nang lumayo. Wala po. Ayun yung maganda. At least, kumbaga, hindi napapabayaan. Apo. Dito lang talaga, hindi na sila umalis kung ano ba naghanap pa ng ibang business o ano. Oo. Ngayon lang po talaga. Ito na rin pinaka-main source of income, kumbaga, ni Joel. Opo. Itong ilang funds ang meron kayo dito? Bali, ano po, 23 funds daw po yan total, lahat. 23? Opo, 23 funds. Ang ganda po. Marami nga, ano? So mostly tilapia, Mostly tilapia, tapos dito meron siya mga goldfish, nagbe-breed din sila ganyan. Okay. Lobster, meron din. Lobster? Opo, meron din. So nagsispecialize talaga sila sa mga ganong klase. Ano yan, matagal na sila nagla-lobster? Parang wala Recently pa lang. Recently lang. Tapos, hindi kayo lumayo doon sa agriculture? Opo. Pinalaki ba silang ganon? I mean, paano ba yung upbringing sa kanila? Kasi Parang- parang nararamdaman ko na yung wagas parang tapat, parang malalim yung pagmamahal ninyo sa agrikultura. Kasi ako kinalakihan ko na, meron na sila talagang mga ala-alagang ganyan. So siguro yung supportive kasi yung ano ko, yung Lola? lolo't lola ko sa kanila na, I sige, see. gawin mo yan ang gusto mo, ganyan. Okay. Bagamat tagulan na, pwede mo pa rin samantalahin ang isang relaxing activity dito sa Villa Rufina Farm Resort. Ang pagtubog sa kanilang nakaka-relax na hot springs kung saan matatanaw mo ang Mount Makiling. Pero ang balita ko, hindi mo lang makikita ang Mount Makiling. Mararamdaman mo rin daw si Maria Makiling. May bali-balita tungkol doon sa bahay ninyo or sa lugar ninyo? Anong meron? Anong connection sa Maria Makiling? Bali, dati po yung pinaniniwalaan ng mga karamihan po nung kabataan namin, tsaka yung mga dati pang mga naninirahan, na tong part na to, dito sa summer dito sa amin, ito yung playground ni Maria Makiling.
playground niya mismo. Parang playground ng mga fairy or diwata. Na which is si Maria Makiling. So Isa pag doon. naamoy mo yung mabango, naniniwala ka ba, ay, nandyan si Maria Makiling naglalaro. Ano yun, biglang may susulpot na amoy? Ganun ba, ganito, nag-uusap tayo, ganyan. Biglang parang may nagpabango sa tabi mo. Ah, talaga? Ganun po. Stig, walang ibang lugar na may ganyang kwento? Wala po akong naririnig na iba dito lang dito sa, as in sa lugar po namin. Stig nun tapos kayo, wala naman kayong mga nakita dyan or na-experience na mga ganon? Wala naman po, kasi, ewan ko, matatakot. Matatakotin. Kung si Sir Anchit takot sa mga elementong hindi nakikita, ako naman natatakot na walang maihain sa aking mga nagugutom na bisita. At dahil susugod na sila maya-maya, kumplituhin na natin ang ating boodle fight. Kawawa naman yung cameraman natin. Meron tayong tupa mula sa kanilang pastulan. Ngayon naman, tikman natin ang isa sa mga inaalagaan nilang manok sa Alcacid Aviary. Pinakamasarap na natikman na manok ni Sir. Yung lahi lang naman ng manok na meron sila doon, mga nasa lampas 10, no? Ng lahi. So iba't ibang manok galing sa iba't ibang parte ng mundo. By far, ito daw yung pinakamasarap niya. Ang tawag dito ay breast chicken. Ang iba't ibang varieties ng breast chicken ay may puti, itim, asul at gray na balahibo. Pinagkakakitaan ng mga ganitong lahi ng manok para sa kanilang karne. Actually, ito yung siniserve sa mga hari ng Europe. So itong lahi. So isipin ko ba, papakatay ko ba, hingin ko na lang. Kaso, tandang hindi mangingitlog. Pero yan, napaka-generous. Maraming salamat sa Villa Rufino Farm Resort at saka yung sa Alcacid Aviary. Sa lahat ng family nila, maraming salamat, sir. Lalong-lalo na kay Sir. Sir Felipe, a.k.a. palayo ni Sir? Agkoy. Agkoy. Pinasyalan naman namin ni Sir Anchit ang duck farm nila. So Sir Anchit, itong area naman ito, nasa loob pa rin to ng Kuyab. Opo, nasa loob siya ng kuya, bali, owned naman po ito ng brother ng father ko po. Okay, so tito pa rin. Tito pa rin po. Ito yung duck farm na... Duck farm po. Kailan naman to na-establish, Sir? Na-establish tong duck farm ni Tito Matt po is noong 1992. 92. So yung 92. nag-umpisa ng 86 si airpods mo ng pagkakambing. Opo. 92, sumunod naman si Tito Matt. Opo. Pato naman or bibe. Ano po? Opo, itik. Itik. So, ano yan? Karne o itlog ang Yung ano po ang ano natin dyan is yung egg nila. egg talaga? Opo. Ang pinaka nagdadala ng revenue? Yes po. Okay. Tapos syempre, bukod sa fresh eggs, meron din kayong salted egg, I guess? Opo. Actually, sinimulan po ni Tito Matt yung salted egg is 1997. Oh, okay. Opo, 1997. Then, nung year 2005, nag-start naman siya mag-produce din ng balut. Balut, and okay. penoy. Tapos nabanggit mo no, na kayo yung pinakamalaking itikan Opo. sa pagkakaalam mo O sa pagkakaalam. dito sa Laguna. po. Opo, Laguna. Mismo. Ilang heads tayo ulit? Tapos dito mostly around 15 to 20,000 heads. Tapos dun po sa likod meron pa rin po tayo. Meron pa? Opo, 15 to 20,000 Ganun? heads. Ganun din po. Ganun laki Opo. nga, ano? So non-stop ang production nyo all year round? Opo.